Alright mga kataksi dyan, mga biyahero. Ayan, shout out, good morning, good afternoon, or anumang oras dyan sa inyo, kung anong oras yung mapanood dito. Shout out po sa inyo lahat, Kuya Isko Official po. At ang isa natin channel, Gwapong Biyahero TV. So ang video natin na to ay patungkol naman ito sa mga taxi operator. Sumama na sa biyahe ni Gwapong Biyahero TV. At para makasama si Kuya Isko Official o si Charles Francisco sa kanyang Facebook account, suportahan natin na Kuya Isko Official, Gwapong Biyahero Sa TV. mga taxi driver natin, comment lang kayo kung ano yung inyong mga masasabi sa comment section at itatopic natin next vlog. So kaya ito, mapag-usapan natin dito kung ano yung pwede nating hinaing sa pagbabiyahe ng taxi para matulungan ko kayo, makatulong ako sa inyo tungkol dito sa mga pagpaparating ng ating mga hinaing, kasi walang magiging solusyon kung puro daing na lang tayo, puro kwentuhan na lang kayo kung saan kayo pumaparking or pumipila. Mas maganda ay paparating natin sa mas mataas na kinaukulan. So paparating natin kay Sir Congressman or Senador Busita, at syempre kay Rapitol po. So parating natin itong mga bagay-bagay na ganito na akala natin simple lang, pero ang laki na pala ng naapektuhan dahil nga dito sa paghina nga ng income or kita ng mga taxi. So dahil nga dito sa napakarami ng kolorom ngayon na mga motor, yan, nagbibihis lang ng uniform, nakikita natin mismo yan. So ito kasi ay para sa mga operator, okay? So actually, para sa mga operator, kung alam nyo lang po, napakahirap talaga buuhin yung boundary, lalo na kung medyo malaki ang boundary. So ang boundary actually na pinakababa is 700, 800, 1,000, 1,2, 1,4, may 1,6 pa nga daw. So ganun pa man, doon lang tayo sa gitna sa 1,000 is napakahirap na siyang buuhin yung boundary na yon. Sino pa kaya kung mas mataas pa doon sa 1,000, di ba? So doon sa mga operator, kami po ay pakiusap lang na pag medyo katulad sa panahon ito na medyo talagang mahina na ang biyahe ng taxi nga dahil sa marami na mga utility vehicle na bumabiyahe na namamasahero, katulad ng Grab, Angkas, lahat. So ang dami ng kalaban ng taxi. So talagang normal na mabawasan yung sakay ng taxi. So yung mga nagtitiwala sa taxi, yun lang sumasakay pa rin. Kaya nga doon sa unang vlog natin sa mga taxi driver na ibalik natin yung tiwala ng mga pasahero sa atin. Mag-bis tayo ng mga angkop, mag-singil tayo ng tama, iayos natin sila pag hatid para mas bumalik yung tiwala nila sa atin at hindi na sila sasakay kung sa iba-ibang sakayan. Dahil nga, ang totoo, yung taxi ay hindi pa ako pinapanganak, may taxi na. So taxi na to. So yung mga bago ngayon, yung mga vehicle nga, may mga biyahe ngayon, bago na lang yan. So hindi pa naman natin alam kung yan talaga ay magtagal din, no? Kasi mga apps lang yan. Alam naman natin ang apps na madaling nagbago. May bago na naman nga ngayon eh. So pabago-bago yan. Hindi katulad ng taxi na talagang intact na to. Dati pa man. Kaya nga, hindi pa nga tayo pinapanganak, di ba? So suportahan natin. So ngayon, para nga ito sa mga operator, hanggat maaari, medyo babaan nyo naman yung mga boundary natin. Kasi nga, kung hindi ninyo babaan yung boundary ninyo, aalis ang driver, maraming mas mababa sa 1,000 ang boundary. So lilipat at lilipat yan. So ngayon, siyempre, mamimili lang kasi tayo. Actually, nasa Ayala, Paseo de Rojas, stop lang tayo. So ayan, Makati tayo, Makati. So mamimili lang naman kasi tayo eh. Okay? Yung gusto natin kumita, kaya natin nilakihan yung boundary, or wala kayong kita kasi aalisan kayo ng driver dahil hindi na kayang mag-boundary, or yung ibang driver bumabiyahe sila pero ang binibigay sa inyo kalahati daw muna yung boundary hanggang sa araw-araw ganon. Kasi nga, bakit? Hindi kasi po pwedeng bumiyahe lang sila na wala naman din silang maiiwi sa pamilya. So kailangan mayroon, di ba? So kung kita lang sila ng 1,000 sa isang araw, hindi niya pwede lahat boundary yun kasi wala siyang
pang dala sa pamilya, pambaon sa mga anak or etc. etc. Di ba? So sana naintindihan po ito ng mga operator na hanggat maaari mapabago man yung taxi nyo or luma, dahil sa ngayon ay talagang sobrang ramdam ko rin, sinisipagan ko pa nga pero ramdam ko rin maliban ng Pasko at bagong taon. Pero ganun pa man, para mas makatulong tayo pare-pareho, maganda talaga babaan ninyo po yung inyong boundary. Yan. Then siyempre, ang mga incentive dyan, yung linggo, iba ang boundary, Sabado, iba ang boundary, din yung holiday, iba ang boundary, din yung katulad nito, coding. So yung coding nito, yung iba kasi free ang coding, may bigas pa na isang sako monthly. Yung mga ganon. So ang kailangan kasi ng mga driver, yung daily income. So kahit na wala na yung mga benefits na bigas basta yung daily income niya is maganda yung kanyang kita. So walang ibang solusyon kundi babaan yung konti yung boundary. Kasi nga, kung hindi nyo po bababaan, ganun din, aalis yung inyong mga driver. Ang daming taxi dito sa Pilipinas. Diba? Maghanap yan na mas mura. Marami na ako nakausap ng driver. Marami ngayong natingga na mga taxi kasi iniiwan nga ng driver dahil nga hindi na nila kayang boundaryhan, lalo kung 1.6 ang boundary, diba? Napakahirap nun dahil ang 1,000 napakahirap din talaga hanapin, lalo kung hindi ka matyaga kasi kailangan may diskarte din. So ganun pa man, ramdaman mo yung pagod, mararamdaman mo yung pagod, kaya so tutulungan kayo namin mga operator na may ibiyahin namin ang inyong mga vehicle or mga taxi para kumita. Tulungan nyo rin naman ang mga driver para kumita. Hindi tayo kailangan maging one-sided lang na kayo lang lagi ang kumikita, yung mga operator lang, no? Dapat hindi ganon. Titingnan din natin kung ano magiging kalagayan ng driver kasi kung hindi ninyo pansinin yung inyong mga driver, iiwan naman kayo, wala rin. Hindi rin kayo kikita. So ang mga driver, tandaan natin yan, mga driver, lalo na yung mga datihan na or mga nagdadrive na talaga ng taxi, nag-uusap-usap yan. Ngayon, kung mataas yung boundary ninyo, ay wala ka na makukuha ng driver, ng taxi driver, kasi ikikwento na yan sa mga kasamahan na mataas yung boundary yan. Na-experience ko yan. Kaya, hindi na pupunta sa iyo. So, matitinda yung taxi mo. So, sayang yung binabayad na prangkisa yearly. Halimbawa, kung 5 years or ano man yan, kung hindi tumatakbo yung taxi mo. Yun ang diskarte. So, para pare-pareho may income, itapat or tapatan mo na kumita din yung iyong driver. Hindi yung paglaban lang lagi natin na basta banderihan mo yan. Hindi, kasi nga mahirap sa actual situation. Ando na tayo sa situation na madaling magsalita pero mahirap gawin or mahirap sa gawa. Kasi nga talagang ang gumagawa is yung mga driver talaga para kumita. So yun po yung akin. So yan po mga kaibigan, mga ka-59, mga biyahero dyan, please support my video at salamat din sa mga nakasupport sa mga video kong upload. At syempre kayo mag-alala, yung mga nakasuporta sa akin is palang araw mababalikan ko rin kayo ng tulong. So ito na ako ginagawa itong mga video na ganito tungkol sa mga taxi kasi marami akong naririnig or marami akong mga hinaing na naririnig sa karamihan, no? Kasi nga ibang-iba na kasi talaga ang biyahe ngayon kaysa noon. So kaya unti-unting bumabagsak ang bilang ng taxi, unti-unti. So kaya kawawa yung mga operator na maraming unit dahil lalo kung malalaki ang kanyang boundary, is talagang matitingga yun dahil iiwan talaga sila ng driver at pupunta sila doon sa mga magagandang kita, katulad nga ng sinasabi sa babanggitin ko na yung Grab daw is maganda ang income. So doon pupunta yung mga driver, diba? So kailangan natin mag-give and take, win-win situation, ika nga. Bibigyan natin ng pagkakataon na kumita din yung mga driver para tuloy ang kita din ng inyong unit. So yun lang muna sa akin, no? Kuya Isko Official po. At sana paki-like and share. Mga taxi driver dyan, paki-like and share and subscribe ng ating YouTube channel, Kuya Isko Official, nandito. Then syempre yung Gwapong Biyahero TV, yan. Then yung ating Facebook account, Charles Francisco. So yan, shoutout po kay ating Jerry, Jerry kasama nating driver, shoutout.
Kay Ronald, shoutout sa mga kasama natin driver. Sino pa? Shoutout kay Kuya Lung. Yan. At sa may-ari ng taxi nito, shoutout. At syempre, sa lahat ng mga tagapanood, shoutout sa inyong lahat. So, salamat at sa mga ka-59. So, tandaan natin, si Kuya Isko Official, basta nakachempo na may kakilala na nakatayo dyan sa gilid at wala akong pasahero, isasakay ko kayo ng libre, mga ka-59. So, yan. Then, sa mga estudyante, basta mag-isa lang. Then, malapit lang, halimbawa, at kilala ko, libre. Yan, mga senior citizen. So, ganun pa man, marami pa tayong vlog. Kaya, abangan ang susunod natin mga upload video, mga vlog about sa taxi. So, ganun pa man, itong vlog na ito is para sa mga driver. Yan, hindi naman ito para sa mga ka-59 natin. So, pero tuloy yung mga ka-59 natin kasi tuloy pa rin ang aking tuloy pa rin yung organization na yan. So, then, like and share lang at abang-abang kasi dito nyo makikita sa akin, meron nga akong ngayong tutulungan ng trabaho, naging pasahero ko, kailangan ng trabaho. So, graduate siya ng teacher, English teacher, kaya tutulungan ko siya makapasok ng trabaho dito sa Manila. Kaya, tutulungan ko kayo pagdating sa trabaho kung wala kayong trabaho. Kaya, abang-abang lang, lagi ninyong i-share yung ating mga video upload. Okay? So, maraming salamat muli. Kuya Isko Official and Gwapong Biyahero TV muli. At syempre, Charles Francisco. So, yan. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. At syempre, ang pinakamahalaga talaga sa lahat is i-share yung video sa inyong Facebook or sa inyong YouTube account kung meron kayong YouTube account. So, ayan. So, kung magpa-shoutout kayo, mag-comment kayo sa baba para next upload, may shoutout ko kayo. At yung inyong mga comment, kung anong gusto ninyong mga itanong para sagutin ko sa ating next upload video. So, mabuhay po ang lahat. Thank you very much po. Bye-bye. Security ka, siya si Gwapong Biyahero